Opo, At hindi Mr. ka na Chair. gumagamit ngayon, correct? Hindi na po. For how many years now? 22 years na po na hindi na ako gumagamit ng droga po. Napansin ko, meron kang tato. No. Oo. Ano ba Meron, yun? meron po akong tattoo. Tattoo mo dito lang o buong katawan? Hindi po. Dito lang sa braso ko Kailan po. ka at sa nagkaroon likod. yan? Nung nakulong ako last 2008, Nung nakulong ka, user ka pa. user po ako doon. Pero talagang Mr. Chair. sinasayang mo ngayon, dito sa committee ito, na hindi ka drug lord. Yun ang Hindi. gusto ko malaman. Hindi po ako drug lord. Gusto kong tanungin si Colonel Marcos. Naniniwala ka ba sinabi ni Mr. Kerwin na hindi siya drug lord? Kailanman hindi siya naging drug lord? At hindi siya drug lord ngayon? Una, sir, yung declaration niya, sir, na hindi na siya drug lord ngayon, siya lang po nakakaalam nun, sir. Ngayon, ang makakasagot po niyan, siguro yung PNP drug enforcement natin. Ang tanong ko sa iyo, dahil personally, kilala mo siya eh. Pangalawa, sir, sa Senado po, sir, during the time na nag-Senate hearing kami, inamin naman niya na drug lord siya. Confessed drug lord. At the same time, Kailan niya inamin? nung Senate hearing, sir, Well, inamin niya. way back 2016. Inamin niya, sapagkat sinabi niya dito, binago mo yung iyong testimony, di ba? Yes po, Mr. Chair. Now, let me ask you a question now. Baday doon sa sinasabi mo, Colonel Marcos. Yung testimony mo sa Senado ay ayon sa sinabi sa iyo ni General Bato. po. Correct. Opo. Ngayon, dito sa amin, iba na ang testimony mo. Opo. Yes po, Pakisabi mo Mr. sa amin, Chair. sa taong bayan, kung dapat kami maniwala sa iyo. Ibig Pwede sabihin, hindi dapat paniwalaan yung testimony mo sa Senado. At ang dapat paniwalaan, yung testimony mo rito. Para sa taong bayan, kasi nung panahon na nag-testify ako sa Senado, may nangyari na pananakot, may fear sa buhay ko. At pinatay na ang papa ko on that time, no, ang hindi pa ako nag-testify sa Senado. Kaya yung plano, sinunod ko na lang talaga para lang ma-save ang buhay ko at ang buhay ng aking pamilya, lalo na sa aking mga anak. Kaya inamin ko doon kahit walang katotohanan dahil sa takot na tinatakot ako na baka ako ang masunod sa aking ama na pinatay ng mga PNP. Therefore, Mr. Kerwin, dito sa aming committee ngayon, binabanggit mo ang katotohanan na ikaw ay natakot sa buhay mo nung sinabi sa iyo ni General Bato de la Rosa na may mangyayari sa iyo kung hindi ka mag-testify ng ganon. Tama ba ako? Opo, Mr. Chair. So pwede bang pakisahin mo ngayon na ang talagang nag-utos sa iyo na sabihin ang testimony mo doon sa Senado ay si General Bato de la Rosa? Exactly, Your Honor. Siya talaga ang nag-utos sa akin at nagplano kung ano ang mga sasabihin ko doon sa Senado.